Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Audio Jungle. 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 Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. The Honorable Hernandez Veloso is recognized. Mr. Presiding Officer, in relation to the privileged speech rendered by the Honorable Nilo Katipon, I would like to request for a passage of a resolution requesting the Registry of Deeds to whom we have reposed the custody of TCT 86298 pertaining to the alleged amount of 20 million worth of mortgage, if I'm not mistaken, under BDO for the building and improvement, to furnish a copy to the Sangguniang Panglungsod of the said TCT and or other related documents in aid of legislation for third and final reading. Any seconded? Discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, in relation to business for the day, under number 4, which was referred to the Committee on Rules and Privileges, I would like to request that this matter be considered as urgent. Any second for urgency? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, this refers to the request of the City Administrator, Attorney Leo S. Latido, by authority of the City Mayor, pertaining to the request of Honorable Nonato R. Monfero for the issuance of Special Use Permit or SUP for the construction of lodging house to be located at Barangay Ludlod, Lipa City. Mr. Chair, this matter has been referred to the Sanggunian for a long period already, and I think it's high time that we decide whether or not we are in favor of the request lodged onto us by the city administrator. However, Mr. Chair, as chairperson also of the rules, I would like to reiterate, ano po ba ang nature ng sinasabi po na mandamus? Ang mandamus po ay isa pong court order na inuutusan po ang isang ahensya ng pamahalaan na gumawa po ng isang bagay, provided ang bagay na ito ay ministerial on the part of the office and not discretionary. Ang atin pong pagpapasa ng isa pong ordinansa o isang resolution which requires the wisdom of the sanggunian is a matter which requires discretion of the sanggunian. If this is
an order for the issuance of the permits, then this is actually not directed to the Sangguniang Panglungsod, but to the Office of the Executive. Now, we have referred this matter to the Executive Office, and the Executive once again brought back to us the paper saying that this has to undergo appropriate action by the Sanggunian. So once and for all, Mr. Chair, I would like to request that we pass a resolution. First, whereas the city administrator, by authority of the mayor, has forwarded to the Sangguniang Panglungsod dated August 5, 2015, the request of Honorable Nonato R. Monfero for the issuance of special use permit for the construction of the lodging house to be located at Barangay Ludlod, Lipa City. Whereas the city admin cited that in the decision dated February 15, 2010, in civil case number 2010-0366, the Regional Trial Court, Branch 13, Lipa City, directed the issuance of the special use permit in favor of Honorable Monfero, the dispositive portion of which reads, "Wherefore premises considered, the petition is hereby granted. The provision in Section 1 of the Special Ordinance Number 141/2009, otherwise known as Ordinance, reclassifying a parcel of land with an area of 1,476 square meters registered under the name of spouses Nonato and Ervenilda Monfero, located at Barangay Ludlod, Lipa City, from agricultural use into commercial use, approved on December 14, 2009, is hereby declared unconstitutional, hence null and void and without legal force and effect. The respondent, Sangguniang Panglungsod of Lipa City, Batangas, is hereby directed to delete the said proviso contained in the said Section 1 of Special Ordinance Number 141/2009. The Department Office of the City of Lipa, Batangas, responsible for issuing permits, is hereby directed to issue the special use permit in favor of the petitioner's spouses, Nonato Monfero and Ervenilda Monfero, for the construction of a motel, lodging house on their property covered by Transfer Certificate of Title TCT number P181436 without pronouncement as to cost, so ordered. Dun pa lang po sa una ay nagsabi na ho ang sanggunian na hindi na po nais na magpa-construct ng motel, but with the issuance of this order from the court, this would direct the appropriate office to issue the said permit regardless of the wisdom of the sanggunian. And whereas the Sangguniang Panglungsod has already complied by virtue of a resolution declaring unconstitutional the said provision. So ang natitira na lamang po ay yung pangalawa, yung directed. However, Mr. Chair, we are not the office who issues permits. Therefore, whereas the Sanggunian is not the responsible office or department that issues permits, and whereas the SP is not also the appropriate venue for the action for which mandamus is directed. Therefore, the Sangguniang Panglungsod resolves that the requirement for the issuance of the authority is dispensed with by the virtue of the said orders, and resolves further to forward this resolution to the department responsible for issuing permit for its appropriate action. For third and final reading, Mr. Chair. Any second? Seconded. Discussion. The Honorable Katipon is recognized. Sa nag-sponsor po na resolution, may kuwan ho tayo dito sa rules, sa internal rules po ng Sangguniang Panglungsod na that's once na na-repair ho ito sa isang committee, the committee will handle or control the situation. So, gusto ko lang malaman kung ano hong magiging istana ng committee dito sa napag-repairan ho ng special use permit para ho sa authority ng City Mayor na ma-issuehan ng Mayor's Permit ang isang motel dito sa Barangay Ludlod. Ganito po, bilang tayo po ang presiding officer, tayo po nag-refer sa committee. Ito po before ay referred po sa Committee on Land Use. But ngayon po ay may letter po ulit tayo tanggap, ngayon lang pong sa business for the day po natin, sa number 4, na ito po ay sinasite na po nila, yung ruling po ng court regarding po sa case filed by Councilor Monfero
sa sangguniang panglungsod, sa City Government of Lipa. At ito po ngayon i-question po ang authority ng sangguniang panlungsod regarding po sa pag-dispense po natin ng ating power as a sanggunian. Power po natin as a body. So ito po ay nararapat lang po na i-refer back sa committee po ng land use, pero kailangan na rin po natin yung i-refer sa committee ng rules or internal rules dahil po kino-question po dito yung power po mismo ng sangguniang panglungsod. So, pero yun ho, dapat ho, the chairman of committee na mag-waive ho yung chairman ng committee ng land use para ho dito sa situation ito. Hindi Dahil po. ho, Ang committee po nag-repair lang ho kasi kayo doon at present, na-repair ho sa committee ng rules. jointly po ito, jointly referred sa committee ng land use at committee po ng internal rules. Hindi po natin i-force ang land use na mag-waive. Pwede po siya mag-decision po ng kanya pong stand as chairman po ng committee. And meron din po tayong stand as a sangguniang panglungsod as a whole. So yun ho kasing yun ho sa limitation ho ng power din ho ng committee and rules tungkol ho dito sa pagde-decide niya ng kung ito ho ay constitutional o ito ho ay ay siguro mas dapat hong sa joint committee to na mas pa rin ho ang committee on land use dito sa bagay na ito. Kasi kung ang mangyayari ho dito the committee rules ay mag-decide na sige, balik na lang natin sa executive. The executive will decide kung ito bibigyan o hindi ng permit, ng special use permit, base sa kaniyang opinion. But the opinion of the land use, you told already na nagkaroon na ho ito ng joint committee hearing o committee referral ng committee sa committee. So, dapat malaman din natin yung ista ng committee ng Ganito land po use. yan. Kung ang pag-uusapan po natin dito ay pag-i-issue ng special use permit, kung mag-i-issue po ng sanggunian ng authority sa mayor ng special use permit, yan po isa under po sa komitiba ni Joel na land use. Pero kung ang pag-uusapan po natin dito ay regarding po sa decision ng sangguniang ng Court of Appeals na kino-compel ang sangguniang panglungsod, ito po ay under naman ng committee ng internal rules. Yun lamang po. So, for the record ho, ito ho ay yun lang ho sa atin sa authority natin sa Court of Appeal decision. Yes. So, the land use, Hindi ito po. kung i-appeal ho ng land use, wala na ho itong Kung halimbawa po magpasak ang land use ng aprobahan po natin ng authority or disapprove po natin, ang power po yung vested sa land use. Pero yung pong sinasabi po dito, yung sa court decision na regarding po sa power po ng sangguniang panglungsod as a whole, yung po yung under po ng internal rules. So, sa total kwan ho nito, pinaubayan na ho natin sa executive ang decision niya kung bibigyan niya ng permit o hindi itong nasabing request na motel ho dito sa Ludlod. Considering that the proponent will comply with all the necessary requirements, nothing would be violative of the Constitution and that of the local government code and all of the local laws and ordinances of the city, then it is upon the discretion of the chief executive to see to it and issue as he deem fit. Kasi Mr. Chairman, magtatali pa ho ito. Openly, alam naman natin lahat, yari na yan. So, para ho ma-correct lang natin ang ating sitwasyon, so dapat talaga, ilagay na ho natin sa tamang lugar na hindi na dapat nakikialam ng sanggunian. Na-bypass ng minsan ito Yun ang punto ko po dito, Mr. Chairman. In addition to that, maliwanag na po ang naging stand ng sanggunian noon pa pong taon na 2010. Kaya nga po nagkaroon po ng civil case na ganito. Lumabas na po ang decision. However, in an appropriate time, Mr. Chair, I would also like to request this matter will be referred to the appropriate committee to question why the legal office has failed to file the appropriate appeal, considering that this is just a court of appeals decision. Yes, Kaya nga po, but the city government ay sa tunay aking kinukuhan din yan, especially the legal department, that is appealable to the Supreme Court exactly. also. However, this will not also affect the fact that this has already been rendered as final and executory, and as such, we as people who are also legislating and creating the laws, we must be the one to also uphold the law. So kaya po ito po ang nakikita po natin na pinakamainam na pamamaraan para ho mabigyang buhay ito pong desisyon ng korte na sa palagay naman po natin ay hindi naman din po pinipwersa ang sanggunian para ho mag-decide ng isang bagay na ayaw naman po niyang pagdesisyonan. Salamat po, Mr. Chairman.
Any further comment? The Honorable Joel Puwa is recognized. Mr. Chair, gusto ko lang po i-clarify kay Konsehala Concon, hindi po ba ibig sabihin ng pagbibigay po natin ng authority po doon kay Mayor o pagpasa natin ng responsibilidad kay Mayor ay nangangahulugan na tayo po pumapayag sa pagkakaroon ng isang motel na nandito sa lungsod ng Lipa? First question po nila, Mr. Chair, ay tatama ko lamang po. We are not giving the authority. Ikaklari ko lang po yon. Hindi po tayo nagbibigay ng otoridad. Ang sinasabi po natin dito, by virtue po, nito pong court order, dinidispense with po natin. Sinasabi po nating moot and academic ang pagbibigay po natin ng authority. Dahil magbigay po tayo ng authority o hindi po tayo magbigay ng authority, mayroon na pong utos dito po sa Department or Office of the City of Lipa, Batangas, responsible for issuing permits. Dito po para mag-direct po, dinadirect po para mag-issue ng special use permit. Kaya nga po nito pong nakaraan po nating session kung saan ang komitiba po ninyo sa pangunguna po ninyo ay naisipan na ito po i-refer po sa atin pong executive for proper endorsement, ay nung ako po ay bumoto ay sinabi ko po ang aking pong reservation na sa aking pong palagay ay hindi po yun ang tamang proseso sapagkat nobody can compel the sanggunian to do something that is within the discretion of the sanggunian. So ang ibig pong sabihin dito ay inaalis po ng korte ang discretion na ito sa atin. At sinasabing yung pong exercise natin ng discretion na yon is a grave abuse of our discretion amounting to lack or excess of our jurisdiction. Wala na po sa jurisdiction ng sangguniang panglungsod. Kaya nga po, ito pong atin pong paggagawa ng isang resolution that we are saying dahil dito sa court order na to, sinasabi ng korte, dispense with, hindi na kinakailangan. Moot and academic ang pag-i-issue natin ng authority. So kung patatagalin pa lamang po natin ito, ay para na lang po tayong nagpapaasa po ng isang nagpapa-approve po sa atin. At the same time, hindi rin po tayo nagkakaroon ng isang firm na stand. Ano po ba ang stand natin dito sa sanggunian? Ayan. So, Mr. Chair, ibig sabihin po, sa pagkakaintindi ko po, ibig sabihin po itong request po sa atin ngayon ni Attorney Leo Latido regarding po sa specialist permit para po sa isang construction po ng isang lodging house na pag-aari po ni Mr. Monfero ay ibig sabihin po, hindi na po ito kinakailangan pa, no? Ibig sabihin, madam? Pakiklaro po ng katanungan. Ito pong request po ni Attorney Leo Latidos para po sa pag-i-issue po natin ng specialist permit regarding po sa construction po ng isang motel, ay hindi na po natin kinakailangan pang i-committee hearing. May I direct the attention of the good gentleman to the last statement given by Attorney Leo Latido. He said, in compliance with the above-mentioned final and executory decision, we are forwarding to the honorable members of the Sangguniang Panlunsod the herein request of Honorable Monfero together with its pertinent documents for appropriate action. Hindi po niya sinasabi na bigyan po natin sila ng authority. Hindi rin po nila sinasabing wag po natin silang bigyan ng authority. Ang sinasabi po dito ay kung ano po ang nakikita ng sanggunian na mainam na aksyon dito po sa usapin na ito. So sa akin pong palagay, hindi po ito naglilimita ng option po natin para sabihin po sa kanila na ito pong pagbibigay po natin ng atin pong resolution ngayong umagang ito ay isang bagay na nagbibigay po ng authority sa kanila na mag-issue. They would have to exercise prudence as executive office in order to give effect to the court order given by the Court of Appeals. So, Madam, Mr. Chair, gusto ko lang maulit. Ito po yung naparefer po sa akin ay kumbaga kikitumitihirin po natin at nakita ko po ang sentimiento ng mga taong simbahan, at ng parokya ng Ludlod, at ng iba pong mga organisasyon, ang malaking pagtutol po nila sa pagkakaroon ng motel. Kaya as chairman po ng land use, ay talaga pong sabi ko, ako po'y nakikiisa sa sentimiento po ng ating simbahan, tayo po'y kasakasama niya. Kaya kung ano man po ang kalalabasan po nito, malinaw po, sinasabi ko po dito sa entablado, ang boto ko po ay no.
Actually, Mr. Chair, noon nga po tayo po ay nagkaroon po ng hearing dito po sa atin pong Sangguniang Panglungsod. Ganoon na rin po ang rekomendasyon ng atin pong komitiba. Ang tagal-tagal ko na rin pong inaantay na sabihin po na pagdidesisyonan na po natin ito po. Kung ito po ba'y atin pong i-approve ang authority o hindi po natin bibigyan ng authority. Subalit ang rekomendasyon po sa atin ng atin pong komitiba ay baba ulit po ito sa mayor at padaanin po ito sa tamang proseso. Sa akin pong palagay, ngayon pong ibinalik na ulit po dito sa atin sa Sangguniang Panglungsod. Ano po bang tamang proseso ngayon? Ito po ba i-committee hearing po ulit natin? Ito po ba ihingan po natin ng appropriate action po ulit na sasabihin dapat endorsement? Ano pa po ba yung tamang proseso na hinihingi po natin? Because at the end of the day, Mr. Chair, kinakailangan na po nating manindigan kung ano po ba sa tingin po natin ang pinakamainam po dito po sa court order na binigay sa atin. Dalawa lang po yan. Kung halimbawa po na ito po ay atin pong sasabihin na tayo po ay nagbibigay ng authority, hindi po ako papayag, Mr. Chair. Dahil kahit ano pong korte dito po sa atin po, ay hindi ho po pwedeng utusan ang isa pong sanggunian o isang legislative body na sasabihin, abay, itong inyong pagdesisyonan, itong inyong iboto, itong inyong gawin. Dahil this is purely a discretionary function on the part of the office. Magkapit-pitan na, hindi po ako boboto sa pagbibigay ng authority. Pangalawa, Mr. Chair, kung ito naman po ay hindi po natin sasabihin na ito po ay wini-withdraw o hindi po natin binibigyan ng authority, ano naman po ang sasabihin sa atin ng korte? Ito po ba ay isang bagay na hindi po natin ina-uphold ang desisyon po ng Korte Suprema? So it would defeat the purpose of the decision. And we have to understand, we have to interpret the decision to give rise to the intention of those who created the decision. What is the intention of the decision? So kaya nga po ang sa akin, inaalis ko po sa atin sa hindi ko po inaalis, pinagtitibay po natin dito sa sanggunian ang katotohanan na moot and academic na ho ang pagbibigay natin ng authority because the Supreme Court will not compel us to issue an authority, and it is beyond the power of the Court of Appeal, to issue the authority, for us to issue the authority or mandate us to issue such authority. Mr. Chair, siguro po as chairman po ng land use, kung ako po siguro ang tatanungin, hindi po natin to kinakailangan madaliin agad ngayon, ano? Kinakailangan po sigurong ito ipatawag po natin ng isa pang committee hearing upang sa ganoon malinawan po ang mga lahat ng mga concern. Na ito po ay mutant academic, sabi po ni Konsyala Concon, na ito po ay wala na sa kamay ng sanggunian. Ano po, mahirap po yung ito'y mamadaliin po natin ngayon at mamimisinterpret po tayo ng mga tao. Na tayo po ay, kumbaga, lalabas na naman po yung chismis na ito'y inaproba natin na ito ay minadali natin dahil ito'y kasamahan natin. Ano, wala pong ditong ganon. Ano po, kumbaga ito yung i-approve natin dahil ito ang desisyon ng korte. Paliliwanag po natin ng tama sa kanila. Ano po, na ito'y wala na sa kamay ng sanggunian, kaya po in-approve natin. Pero Isang paglilinaw din lang po, Mr. Chair, hindi ho natin ito minamadali. In fact, this is the longest pending request sa sanggunian, pending to us since 2010. Yun lang ho, gusto ko lang pong iklaro, wala ho tayong minamadali dito. Itinatama lang po natin, ang nakikita po natin, na parang hindi naman ho yata tama na tayo po utusan ng korte. At pangalawa naman po, hindi rin naman po yata tama na ito po ay parang i-deny po natin on the basis din po ng ating discretion sa puntong ito na meron na hong order ng korte. Pero this does not also say na minamadali po natin ang isang proseso. wala naman po tayong deny dito agad, ano po. At yung sinasabi po ni Konsela ko, ito po yung longest pending, ano, since 2010. Ibig sabihin, hindi pa po tayo nakaupo, tayo po yung naupo yung 2013. Ito po yung time pa siguro nila. Noong ito po yung na-approve, nilabas po nila yung ordinansa na nakalagay po ang kulatilyang hindi ito po pwedeng gamiting isang lodging house, yung pag-aaring yun. At nagkaroon nga po tayo ng desisyon galing po sa Court of Appeals at ang pinagtataka nga po natin ay bakit ito'y na-pending na sa Court of Appeals, ano? Natapatigilan doon. Kung tutuusin, dapat po ito'y hinabol ng ating pong legal at ito po'y nakarating po dapat sa Supreme Court. Kung saan yung Supreme Court po dapat ang maglalabas ng desisyon. Ano? Kaya lamang ang nakapagtataka ay bakit ito'y napabayaan na. Yung araw, yung tawag nga po, may tawag po siya doon, yung reglementary period na binibigay upang sa ganun ay mag-apela ay hindi po tayo nakapag-apela. Ano? Kaya nung committee hearing po natin ay kaya lamang ay hindi po nakarating ating legal nung panahong yon. Kaya hindi ko po naitanong kung bakit hindi po natin nahabol pa. Ano? Kasi ito po ay itong kaso pong ito ay against the city of Lipa. Ano?
Sa punto pong ito, kami po ay nag-agree po ni Konsehal Joel Pua. Ito po ay akin pong pinapangalawahan. Bakit po inabot po ng ganito pong katagal bago ho ito po ay hindi na-aksyonan ng ating pong City Legal Office. Kaya nga po sa tamang oras ay atin din ho itong ipaparefer sa tamang komitiba. At tama po si Konsehal Joel, 2010 po hindi pa ho siya konsehal dito. Ako po ay konsehal na po at ako ho mismo ang nagpalagay ho ng provision na ito na wag po sana aring gawin na motel. At inaamin ko ho sa harapan ho ni Konsehal Patmon. Nang panahon po ngayon ay talagang ako pa ho ang nagpa-insert na wag ho itong gawin na isa pong motel. Bakit ho? Sapagkat ako po ay naniniwala na during that time, it is within our discretion para ho gawin po itong tamang bagay na ito. Subalit ngayon ho, lumabas na ho ang desisyon. Sino ho ba tayo kapag ho nagkakaroon ng conflict between the legislative and the executive or in the interpretation of our law or performance of our duty para pangunahan po ang korte sa kanila pong desisyon. So what we're saying now is, ito po ang sinasabi natin ngayon, they are dispensing with our requirement at pinagtitibay lamang po natin by virtue of a resolution kung ano po ang atin pong nakikita na pinakamainam po na next step para dito. Dahil ito po ay first ever lamang po na nagkaroon po sa atin na ganito na inuutusan po tayo ng korte para po sa isa pong bagay na atin pong ginawa po na resolution. Kaya nga po ay tinatapos ko na po siguro ang debate at sana po ay atin na kung pag-decidean kung ano hugang pinakamainam na gawin dito. Mr. Chair, clarification lamang po. Yung pong sinasabi namin kanina na since 2010, hindi, yung po ay since 2009. Ito po yung Special Ordinance 141-2009. Ano? So yung pong ordinance pong yun ay since 2009 pa, hindi po 2010. Ano po? Okay po. Bigyan po natin ng chance muna before we go into votation yung iba pong members ng Sangguniang Panglunsod. The Honorable Linatok is recognized. Mr. Presiding Officer, palagay ko po ay ang bagay na ito ay hindi natin minamandali sa oras na ito. Sapagkat kung titingnan nyo po ang paper tracking natin, mas nauna pa po ang request na ito na mabigyang hustisya ang sinasabi ng korte tungkol sa request ng mag-asawang Monfero. Ito po ay una pa sa issue ng pagbebenta ng lupa sa dagatan. Pero yung lupa sa dagatan po, mas namadali natin kaysa sa request ng pagpapa-aproba ng request ng mag-asawang Monfero. So palagay ko po hindi ito minamadali. Mas namadali pa ho yun hong pag-aaproba noon pong questionableng pagbebenta ng lupa sa dagatan, Mr. Presiding Officer. Sana po'y maging malinaw lamang yon. At ito po ay ang hindi na ho natin pinag-uusapan dito ngayon, yung tungkol po sa pagbibigay natin ng special use permit o yung authority nga po ng Sangguniang Panglunsod over the request of the spouses Monfero. Na kung saan ay tama nga po na ito ay matapos na natin ngayon sapagkat ang ito po may long due na po na may court order at ang korte na nga po ang nag-uutos dun sa departamento. So it is as good as we are waiving our authority to issue the authority to the city mayor to issue special use permit. Na kung saan po ay parang na-supersede na tayo ng korte upang ang departamento ay magkaroon na ng kanyang action if they will issue or not. Ano po? Ang inyo pong abang lingkod ay ako po'y tutol sa pagkakaroon ng maraming motel dito sa lungsod ng Lipa. Subalit ang lugar nga pong yun na kung saan ay na-construct ang motel na ito ay nandoon na po eh. No? Siguro kung pagbabawalan pa natin ang isang ito ay patigil na natin ang operation nung lahat ng motel na nandoon. Kung tayo parang magpapakabayani dito, nakokontrahin natin yung isa na yung mga katabi naman lahat ay existing na. Mr. Presiding Officer, too late to be hero on this matter. Ano? Too late to be hero on this matter. Siguro dapat noon pa, pinigilan na natin lahat. Kagaya po nang nangyari dito sa may dagatan. Nung pigilan po ito, talagang wala na hong sumunod at wala nang nangyari dito. Pero doon po, pinayagan na yon at inaprubahan ng planning sa zoning ang paggamit ng lupang ito. Kaya nga po na-declare as unconstitutional yung nangyari pong naipasa pong resolution noong 2009. Na ito po tayo nga po ang nag-sponsor na ito ay ma-delete doon ay
bilang tayo po ang sanggunian ay dinidirect na i-delete natin because it is unconstitutional. So yung paghahanap buhay po doon sa lugar na yon ay hindi unconstitutional. Ibig sabihin, legal na magkaroon ng mga hanap buhay doon. Ngayon, kung ang magiging issue po natin ay moralidad o immoralidad, yung building po na nandoon na itatayo ay hindi immoral. Siguro po yung mga gagamit ng building na yon, kahit po siguro yan ay simbahan, pwedeng maging immoral. Ano? Kung merong ginagawa doon sa loob ng simbahan, halimbawa lamang po, sumisimba ang isang hindi naman mag-asawa o ang dalawang merong may asawa na sumisimba pareho. So, ibig sabihin, immoral yung simbahang yon. Di ho ba? Ano? Or baka sa loob ng isang gusali na sinasabi nating bahay dalanginan ay merong nangyayaring pangungupit ng pondo. Immoralidad din po yon. Pero hindi po natin masasabi na isang building ay immoral sapagkat yan po ay building laang. Ang immoralidad po ay nasa tao na gumagamit ng kung anumang gusali ang meron diyan. Yun lamang po, Mr. Presiding Officer. Salamat. The Honorable, sino muna? Makasayat is recognized. Magandang umaga po, Mr. Chair. Siguro po dalawang bagay lamang po na dapat po nating pag-usapan at dito sa pinag-uusapan na ito ay dapat po i-considera. Unang-una po, on my first note, tingin ko po kasi the Sangguniang Panlunsod is not already the proper forum to discuss matters like this because of the decision rendered by the court. Nakalagay po kasi dun sa decision ng korte po natin ay nakalagay na we are mandated to issue something. Although, ayun po, dati pa nga ho napag-usapan ho natin ito at na-ikonsulta ho dun sa ibang mga abogado, there's always the issue dun po sa discretionary functions ng ating Sangguniang Panlunsod at saka po dun sa functions ng ating courts to issue orders, mandating or not mandating a specific institution to issue one kind of order. Pero dito po kasi sa atin, ang problema ho, although meron ho tayong discretionary function ng ating Sangguniang Panlunsod, ay ito nga po, gaya po ng sinabi kanina ni Konsehala Concon, ito po'y tinanggal sa atin ng ating pong korte. Ngayon po, sa tingin ko po kasi, hindi po dito ang tamang forum para questionin ang bagay po na ito. Ang tamang pong lugar para questionin po ang bagay po na ito, yung questionin po yung desisyon. Ang desisyon po ng korte. Kasi po, we're placed in a position na meron pong dalawang school of mentalities na nagbabangga yung ating functions as Sangguniang Panlunsod at yung functions po ng ating korte. Pero dahil nga po dito ay kasama po rin dito at sa ating pagkonsulta ho dun sa ibang mga abogado ay dahil ho nakasulat dun ho sa court decision na minamandate ho tayo, hindi ho tayo basta-basta makakasuway. Dahil kung ito po yung ating susawin, tayo po yung mapapailan ng indirect contempt. Dahil nga po, ito po yung totoo naman po na kung usapin nga po na may mga doon sa sinasabi ni Consel doon linatok doon sa usapin ng immoralidad, ito po yung tinututulan po natin talaga. Pero ito po yung para pagpatuloy ko naman doon sa ikalwa ko pong punto. Doon po sa ating mga dictionaries at saka po sa atin siguro sa kahit saan naman lugar dito sa Pilipinas. Una tingnan natin ang definition po ng motel. Motel, hotel, or kahit ano pong transient homes. Ang motel po, yan po isang transient na lugar na pinupuntahan po ng mga turista. Na ito nga po, kahit po sa ibang mga bansa, kung titingnan po natin, kahit po yan 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours, 6 hours, whatever the number of hours that a person seeks to stay in that specific institution, hindi man po nagiging illegal po iyon. Ang problema po sa atin dito ay yung konsepto na rin po natin bilang mga Pilipino na pag naisip po natin na motel ang ating itatayo, ito po illegal na. Tingin ko po kasi mali po ang ating tina-target po dito. Hindi po ang dapat targetin natin dito ay ang kasi sa akin kasi ang motel at saka hotel parehas lang po 'yan. Ang problema ang kaibahan lamang po niyan, ang nakakagamit po ng motel yung ating pong mga nasa class C, D, and E.
Pero yung mga gagamit po ng hotel, kung ang gagawin po nila ay immoral din pong bagay, pwede po sa 5-star hotel, pwede sa 4-star hotel, pwede sa 3-star hotel. Ito po ay nasa intensyon na po ng mga tao na gagamit dito. Pero kung ang intensyon po natin talaga, yun nga lamang po, ang mali na lang po dito sa atin ay nakasanayan na at lagi pong ginagawa ng mga tao dito sa atin kung may ginagawa nga pong immoralidad man. Kasi po, hindi naman ho natin pwedeng gawing presumption na porket nagtayo ng isang lugar at pupunta kayo doon ng less than 3 hours, ay may gagawing immoralidad ang ating pong mga kababayan o kahit sino po sa atin. Let's also take into consideration paano po yung mga mag-asawa naman. Halimbawa ho, yung legal na meron hong ties, legal na may juridical ties, ang mag-asawa na gusto pong gumamit ng ating pong motel na dito po'y titigil kasi ho, traveling po sila na ang pinaka-specific purpose naman po ng ating mga motel ay pang transient na makapagpahinga ka ng kaunting oras at pagkatapos makapagpahinga ay umalis ka. Siguro po ang dapat pong questionin natin dito at kung magpapasa po tayo ng ordinansa o magpapasa po tayo ng isang batas para may ayos po ang ating pong bayan at kung ating po talaga kinokontra ang immoralidad dito po sa ating bayan, ay mag-sponsor po tayo ng isang ordinansa na nagre-regulate. O hindi man po nagre-regulate ay ayusin po natin o magpasa tayo ng mga programa na makakapagpaayos ng mga moralidad at immoralidad po ng ating po mga kababayan. Because at the end of the day, ito naman po ang kine-question natin. Hindi po in itself, sa kahit ano pong definition sa diksyonaryo, hotel man yan o motel. Kasi po, I don't want to distinguish between a motel and a hotel. Ang nag-iiba lang po dyan kasi yung gumagamit. Kung pagbabawalan po natin ito, pati po ang mga pagpapatayo ng mga hotel, pagbawalan na rin natin. Kasi kung ang gagamit na po ay mga immoral na mga tao at nagkataon po sila mayaman, edi yung mga hotel po, pagbawalan na rin ho natin yan. Kasi it's the same banana po eh. Iisa naman ho ang pinatutunguhan ho niyan. Kasi ang mga pwede mong gawin sa isang motel, pwede mo rin gawin sa isang hotel. Kaso ang atin hong kailangan tingnan dito ay yung mga tao pong gumagamit. At sila po ang ating kailangang kontrolin at hindi po ang kung ano-ano po. Pero sa akin po, kung ito po yung may makakapag-sponsor po sa atin dito na paraan o makapagbigay ng mga programa na makakapag-ayos ng moralidad o ng immoralidad po ng ating mga kababayan. I think this is the long-term solution rather than the short-term solution of dito po sa ating bayan na sa tingin ko po ay mas makakasagot dito po sa ating problema po ito. Yun lang po, Mr. Chair. Honorable Lapua, then Honorable Mendoza. So, madugsungan ko lamang po yung sinasabi ni Konsehal Don Linatok at saka ni Konsehal Makasait. Ano po? Tungkol sa pagkakaiba ng motel at saka ng hotel. Ano? So, ganito. Magpalagay po natin, ang anak mo ay lumabas ng isang hotel. Ano? Sasabihin mo, ay galing sa meeting lamang. O may kinausap lamang. Pero pag ang anak mo lumabas ng isang motel, ano ang sasabihin mo? May ka-meeting lamang. Ano? May kinakasama. Ano? So magkaiba pa, malaking pagkakaiba po niyan. Yan po yung nanggaling mismo sa bibig po ng isang pari na hindi ko na lang papangalanan. Yan po ang sinabi niya. Ano? Sabi niya, yan ang kaibahan. Pag lumabas ka ng hotel, galing sa meeting. Pag lumabas ka ng motel, galing sa meeting. Ano? Kumbaga, ibig sabihin, may ginawa kang kabulastugan. So, tayo naman po hindi naman tumututol sa pagtatayo ng mga negosyo dito. Kaya lamang, alam din natin meron tayong separation ng church at saka ng state. Ano? At gusto lang po natin ma-regulate. Ito po yung panahon pa na Konsehal Concon, ni Konsehal Raul noong 2009, na nais na po nilang ma-regulate ang pagtatayo ng motel dito. At kaya lamang, ito nga po yung nagkaroon ng problema at nanalo po sa Court of Appeals. Ano? At gusto po nating malaman sa gusto ko linawin ang sinasabi kanina ni Konsehal Don Linatok na itatayo. Ano? Hindi po itatayo dahil nakatayo na. Ano? Iba po ang itatayo. Ang itatayo, gagawin pa lamang. Ang nakatayo, naandyan na. So, ang pagbibigay po ng specialist permit ay isa po yan sa prerequisite o isa sa kinakailangan upang tayo ay makapagtayo ng mga building gaya po ng isang motel, gaya ng isang hotel, gaya ng isang gasolinahan. Ang pinagtataka ko, bakit ang isang motel ay nakatayo na walang specialist permit dito sa Luzon, Lipa? Ilamang po, Mr. Chair. The Honorable Mendoza is recognized.
Mendoza. Yes, maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Gusto ko lamang tanungin sana ang ating pong proponent kasi narinig ko nga ho kanina na yung nangyari ho sa na desisyon ng Court of Appeals. Gusto ko lamang ho sana marinig yung portion ho na binabanggit na sa sanggunian kung anong date po lumabas yung decision na yan at ano po yung mismong nakasaad dun sa portion na dinidirect ang sangguniang panlunsod at saka ang city or department. In the attached document furnished to all members of the Sangguniang Panglungsod, including Councilor Bibong Mendoza himself, Yes, for the record, There for record is- purposes, Mr. Presiding Officer. there is a decision issued by the Regional Trial Court Branch 13, February 15, 2010, and this was affirmed by the Court of Appeals, decision dated May 22, 2013, which became final and executory on July 3, 2013. So, nakalagay po diyan is the Sanggunian is directed to delete the No. portion. Not even, because the court recognizes that they are not compelling us. They are the ones who actually deleted it. In fact, ano po ang nakalagay sa kanila? It was declared unconstitutional, hence null and void. We, through the effort also of Councilor Don Linatok, we also sponsored a resolution amending our ordinance. But I personally believe that it was just in goodwill. Gawin po natin siya, hindi po natin siya gawin. The court has already rendered it unconstitutional. Manatili po siya sa record natin, hindi siya manatili sa record natin, null and void po siya. So, yung second part po na nakalagay po diyan is the city or the department is directed to issue the necessary SUP. Exactly, Mr. Yun Chair. po ang nakasulat ang dyan. nakalagay po dito, parang imaginein po ninyo ang isa pong papel. May nakalagay po dito, isyuhan ng permit si Konsihal Patmon. Inilagay po siya sa isang envelope at nilagyan po sa labas ng envelope nakatatak to the office issuing the permit. Tayo ga pong office na nag-i-issue ng permit, hindi po. Kaya nga po yung sinasabi din po kanina na proper forum ay kaya laang naman ho rin napapunta sa atin ay dinadala ho ng executive ang forum dito ho sa Sanggunian. At dito po ako tumututol because nakalagay na ho maliwanag na sa envelope to the office issuing the permit. Ay bakit pa ho idinadala dito sa atin sa Sanggunian? So, sa madaling salita po, yan po yung nakadirekta sa nag-i-issue na opisina Yes. ng special use permit. I will read in toto. The Department Yes, Office please, of the City please. of Lipa, Batangas, responsible for issuing permits, is hereby directed to issue the special use permit. So, Mr. Presiding Officer, sa madaling salita po, kung dito po sa Sangguniang Panlunsod ay wala pong gawing aksyon o gumawa man po na aksyon, mabibigyan po ng special use permit. Exactly. Ang dahilan lang po natin bakit po tayo nag-i-issue ng resolution is because we want to tell the executive. Kaya nga po ito pong resolution na ito addressed to the executive, telling them. In fact, hindi nga rin po ako masyadong Mr. agree that we are waiving. We are not waiving dahil wala naman po tayong i-waive in the first place. Ito po ay dinispense na po ng kortes ng utos po ng korte, and we are guiding the interpretation of the executive sapagkat narito po sa atin ang bola. And we have to cross this out from our agenda by getting an affirmative action coming from the Sanggunian. So this is a resolution informing the appropriate offices na ito po ang pinagkasunduan, ito po ang pinatatag, ito po ang naging stand ng Sanggunian pagdating po dito sa issue na dinadala po ninyo sa amin. Pero binanggit po ninyo kanina na kung ang Sangguniang Panlunsod ay may gawin o walang gawin, mag-i-issue po sila ng special use permit. Yes, So why exactly. do we have to act on it? Kung sila naman po yung mag-i-issue, why don't they direct na lamang it to the executive department for them to issue the special use permit nang wala nang dadaan dito sa Sangguniang Panlunsod? Yun nga po ang ating ginagawa ngayon. Oo, ay di, pag tayo po'y gumawa ng isang resolusyon, Opo. dumaan pa rin po sa Sangguniang Panlunsod. But how do we terminate something without the consensus of all the Sanggunian? Remember, we are Yes. a collegial body. We Yes. cannot just do it by just me as a Sanggunian member directing the office of the executive. Kaya nga po, our resolution states, the requirement of the issuance of the authority is dispensed with the virtue of the said orders. And to further forward this resolution to the department responsible for issuing permit for its appropriate action. Yes, Mr. Presiding Officer. Pero nakita na naman ho kanina at napaliwanag niya rin ho na hindi na rin ilang buwan na o ilang taon na rin na dumadaan ito. Bakit hindi po ang nangyari, dumiretso na kaagad sa atin pong executive department
para naman ho maibigay na kaagad yung kaukulang special use permit. Kanina ho narinig ko na ang ating pong mga building o yung building na yan ay nakatayo na. So nakatayo na po at yan ay naandiyan na. So dapat yung dumirekta na sila. Kasi ho dito sa Sangguniang Panlunsod, wala pong nakalagay diyan sa desisyon. Ang nakalagay po lamang sa desisyon ay ino-orderan ang city o ang department na mag-issue ng special use permit. At kanina nga po sinagot po ng ating proponent, ang sabi po ng proponent, may aksyong gawin ang Sangguniang Panlunsod, walang aksyong gawin ang Sangguniang Panlunsod, i-issuehan pa rin ng special use permit because of the court order, which is ang Court of Appeals po lamang ang nag-order po na yun at hindi po ang Supreme Court. Tama po. The only reason why we are discussing this is because we receive a letter coming from the city administrator. And it says it requests the appropriate action of the Sanggunian. So kung wala po tong sulat na to, hindi na po tayo para umaksyon pa po kasi hoda po na gawin po natin ang pagbibigay ng authority or whatever po. The only reason why we're giving this action and why this matter was referred to us was because City Administrator Leo Latido, by authority of the mayor, brought the forum to the Sangguniang Panglungsod for our appropriate action. So what is our appropriate action? Tell them this is how we interpret ito pong inyong sulat. This is how we would like to close the matter dito po sa Sanggunian because this will forever remain in our record as an open or pending matter if we do not forward this and give them our verdict. Yes. So ang resolution po natin ay sinasabi po natin sa ating resolution na ang Sangguniang Panlunsod ay walang alam dito o hindi ang tema ng resolution natin kasi ay we dispense with the authority. No. We're not dispensing the authority. The So, court ano pong- decision dispense the authority of the Sanggunian. The court itself dispense our authority. We are just guiding the decision nito pong atin pong mga nasa executive. In fact, in our fourth whereas clause, nakalagay po dito, the SP is not the department or office of the City of Lipa, Batangas responsible for issuing permits. Therefore, the action for mandamus is not directed to the Sangguniang So by Panglungsod. virtue of the Exactly. Yes, by virtue of the authority given to us or by virtue of the decision of the Court of Appeals. Yes. Yun po ang inyong ibig sabihin. Opo. So talaga pong pwede na hong lampasan o pwede nang i-bypass ang Sangguniang Panlunsod dahil po sa order na yan. Exactly. Ang parang nangyari nga po in simplest terms, nandito po si envelope na ngayon nakalagay sa atin. Galing po sa korte, nakalagay to the office issuing the permit. Dinala po sa atin. So ang gagawin po natin, idinidirect po natin sa tamang opisina. Office issuing the permit. Kasama po ngayon explanation bakit nasa kanilang envelope na to. So Dahil ang- hindi po siya dito naka-address sa Opo. atin. Ang sinasabi po ninyo, ang appropriate action na gagawin natin ay ang resolusyon. Yes. Kung wala po tayong resolusyon, hindi po makakaakto ang ating pong executive department. Makakaakto pa rin po sila. So, Okay, doon din naman po bumabalik ang aking tanong. Apo. Kung ang Sanggunian po ay walang gagawin o may gagawin, ang executive department po can still act on the issuance of the special use permit. Okay, using the syllogism also of the envelope. Eto ngayon si envelope, nakalagay to the City Permits and Licenses Office, dinala sa opisina ng Sangguniang Panglungsod. Pag wala po tayong ginawa, nandito po ang envelope, nasa atin po. So we have to return the envelope to the appropriate agency. Yun po yung resolution. Mr. Chairman, I move for the division of the House for Salamat this po. matter, Mr. Chairman. Before the division of the House, the Honorable Monte Alto is recognized. Ako po kasi nakikinig kanina sa sinasabi ni Konsehale Concon at malinaw na malinaw po sa akin ang kanyang gustong sabihin. Ano po? Yung pong inire-regulate kanina, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo lahat na tayo naman po ay nakagawa at na-regulate natin yung mga motel dati. Kung mapapansin nyo po ay ang mga motel ay bawal na po yung may sarado, yung sasakyan. Yun po ay open na. Kaya yung inyong mga sasakyan, kung kayo kilala, hindi nyo basta pwedeng gamitin sapagkat malalaman kayo nasa motel. Ayan. At ito po ay malinaw na malinaw. Noon nga pong 2009, bilang tayo po ang representative ng ating mga kababayan dito sa Lipa, ay nag-decide na po ang lungsod ng Lipa na yan pong pinag-uusapin natin yan ay i-deny na po na gawing motel. Yan po yung malinaw sa ating resolution noong 2009. Tayo po sa Sanggunian ay hindi na po natin pinayagan yan. Kami po, nung una. At yan po ay dapat ay tuloy-tuloy. Ano po? Hindi po pinayagan.
Ngayon po ay may dumating nga pong court order na tayo ay sinasabi na na mali daw ang ating ginawa, na kailangan daw pong isyuhan ng permit ng executive. Kaya po tayo bilang mga konsehal, nag-decide na po tayo na hindi natin payagan, ay ngayon po may court order, ay wala po tayong magagawa kundi sundin yung court order, at yan naman po hindi inipila ng ating legal department, kaya po yan ay dapat ay sundin. Kaya po naniniwala ako sa resolusyong ginagawa ngayon ng ating konsehala Concon Hernandez. Tungkol naman po doon sa issue ng simbahan, hindi po immoral yung mga pumapasok sa simbahan. Ang pumapasok po sa simbahan, ayan po ay mga nagtitika na nagsisisi sa kanilang mga nagawang kasalanan, pinipilit na mapalapit sa Panginoon, pinipilit na makasamba sa ating Panginoon, at kung sila nakagawa ng kasalanan, ay sila ay mapatawad ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpasok sa ating simbahan. Kaya wag na po nating isama ang usapin ng simbahan tungkol dito. Ito po'y usapin na kung ito'y papayagan natin o hindi. Ano po? Maraming pong salamat. Maraming salamat po. So maliwanag po na ang proposed po na resolution ng ating pong konsehala Concon ay hindi po tayo nagbibigay ng authority sa mayor para po mag-issue ng special use permit. Ang atin po ang inaaprobahan po ng sanggunian ay tayo po ay sinasabi po natin sa executive na wala na po sa sanggunian ang bola, at ito po binabalik na po natin sa kanila. Tama po? So ngayon po, there's a motion, duly seconded. Any objection? There's an objection. Those who are in favor of the motion duly seconded, please raise your right hand. 1, Konsehal Makasaet. 2, Konsehal Libiste. 3, Hernandez Veloso. 4, Monte Alto. 5, Linatok. 6, Mendoza. 7, Makasaet. Against? Luwansing. Against po, 2. Konsehal Katipon, Konsehal Puwa. The motion duly seconded is hereby approved. The Honorable Hernandez Veloso is recognized. Likewise, Mr. Chair, in relation to the matter also discussed, I would like to request that this matter... Konsehal Concon. Pausap po sa mga members po ng sanggunian, meron pong nagsasalita, hindi pa po tapos ang session, bigyan po natin siya ng proper courtesy. The Honorable Hernandez Veloso is recognized. Thank you, Mr. Presiding Officer. Likewise, related po dito sa usapin na ito, I would like to request that this matter be referred to the Committee on Good Government in order to ascertain why our City Legal Office failed to file an appropriate appeal before the final and executory decision was made by the Court of Appeals. Refer to the Committee on Good Government. And likewise, Mr. Chair, if we would like to believe that we would like to regulate ito pong so-called morality na to, I would like to request that this matter be immediately given attention by the appropriate committee. Let us pass a moratorium on the construction of motels and similar establishments in the city of Lipa. We can invoke this on the basis of general welfare because of the ratio of the motels being put up in the city of Lipa vis-a-vis the demands needed in the city of Lipa. Ito po ay hindi na i-declare na unconstitutional ng ating Korte Suprema. Malamang-lamang, hindi ko po pinangungunahan ng Korte Suprema, pero malamang-lamang po ay this is within the ambit of the power of the Sanggunian. And I'm pretty much sure that Councilor Joel Pua would like to take this matter into his committee. So again, Mr. Chair, let us discuss and start discussing about the creation of moratorium para po sa mga motels and similar establishments in the city of Lipa. It's high time na the proper committee pass a ordinance grant a moratorium to all motel or similar establishments. The matter is referred to the Committee on Land Use headed by the Honorable Joel Pua. Thank you, Mr. Presiding Officer. The Honorable Makasaet is recognized. Mr. Chair, I just received a letter coming from sa ating city administrator. Let me be allowed to read the letter. This is to respectfully request the Sangguniang Panglungsod to allow the City Mayor, Honorable Maynardo A. Sabili, to deliver his annual State of the City address at its session on August 24, 2015. Further, may we respectfully request the venue of the said session be held at the Lipa City Youth and Cultural Center to accommodate a large audience.
thank you and looking forward that this request will be favorably granted. Very truly yours, by authority of the City Mayor, Attorney Leo Latido, City Administrator. Any second? Seconded. Discussion? Referral, Mr. Chair? Ano ba ang tungkol sa Mr. Chair, refer to the Committee on Internal Rules. Urgency? I would like to give the floor to Attorney JR to sponsor the said matter. yan, with the indulgence of the committee chair of the Committee on Internal Rules, I would like to make a motion allowing the to make a motion that are the venue of the August 24 to pass a resolution allowing the request of the city administrator that the session on August 24, 2015 of the Sangguniang Panlungsod be held at Lipa City Youth and Cultural Center to give way to the annual State of the City address of the Honorable Mayor Maynardo A. Sabili. Any second? Seconded by the Honorable Lebiste and Monfero. Discussion? Objection? The chair hears none. The session of the next session of the 31st session of the Sangguniang Panlungsod ay sana po sa Cultural Center. Inimbitahan po natin po mga kababayan sa Cultural Center po sa August 24. Likewise, Mr. Chair, I move for the urgency of items numbers 1 and 2 of the business of the day. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. Item number 1 and 2 of business for the day is hereby declared as urgent. I'm declaring a 1-minute recess. Session resume. The Honorable Makasahit is recognized. Likewise, Mr. Chair, I move for the passage of the resolution for a passage of a resolution approving item number 2 of the business of the day, allowing the city government to enter into a MOA, allowing an ATM machine of Land Bank to be placed in the City Hall. Seconded by the Honorable Katipon and Monfero and the Biste. Discussion. The Honorable Hernandez Veloso is recognized. Malaman lang po natin ano po ang primary reason bakit po ililipat. Yun po yung item number 1 ay winave na po. Number 2 lang po inaprobahan. Paglalagay lang po ng ATM machine. Any further discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Item number 5 with Ati Tapachi. The Honorable Lebiste is recognized. Mr. Chair, this is regarding the letter of Maria Lisa Di Maculangan of Mall Manager of SM Lipa City and Engineer Dominador Mauhay Jr., Assistant Manager of SM City Lipa. I would like to pass a resolution granting the granting the super malls in Lipa City as senior citizen friendly malls. Second motion. Discussion. Jointly moved and unanimously seconded. Discussion. Objection. The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Yes, thank you. Urgent matter, the Honorable Katipon is recognized. May I request the good Sangguniang Panlungsod headed by the Vice Mayor na yun yung aking kaibigan, si Mr. Miles Mercado, ay may sulat to dito with the endorsement from the Office of the Mayor na 77 square meter to be donated by the city government to the city government, giving authority to the city mayor, giving authority to the city mayor to accept the donation of the spouses Mr. and Mrs.
Leoncio Ramos. Seconded by the Honorable, refer to the Committee on Land Use. Motion? Refer pa lang yan, referral pa lang. With the permission of the chairman of the Handsome Boy from chairman of Land Use, I am requesting the August body for third and final reading the authority of the city mayor to accept the donation of Mr. and Mrs. Ramos in the area of 77 square meter in Barangay San Sebastian. Any For second? third and Seconded. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, ito pong sulat na ito ipinadala po sa ating ng ating pong City Administrator regarding po sa reclassification request ni Mr. Etel Lualdo Olabe para po sa kanilang 11 Refer to the parcels of Committee land. on Land Use. Mr. Chair, I move for the urgency of this matter, Mr. Chair. Second for urgency. Seconded. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the 11 parcels of land with a total area of 87,050 square meters located in Barangay Tambo from agricultural use to residential use for the third and final reading. Any second? Seconded by the Honorable Katipon. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The Honorable Puwa is recognized. Mr. Chair, ito po ay kasama po sa ating pong urgent matters. Ito po ang reclassification request po ni Mr. Antonio Faltado regarding po sa reclassification po ng kanilang property. Second the motion. Refer to the Committee on Land Use. Mr. Chair, I move for the urgency of this matter, Mr. Chair. Any second? Second Seconded by motion. the Honorable Katipon. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of Mr. Antonio Faltado with an area of 3,000 square meters portion of their property with a total area of 6,295 square meters from agricultural to commercial use located in Barangay San Carlos. Any second? Jointly moved by the Honorable Mendoza and seconded by the Honorable Makasaet. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Announcement lang. Before the announcement, the Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, pursuant to the distinctive awards brought to the City of Lipa by our Miss Tourism, I would like to pass a resolution recognizing the prestigious award garnered by Miss Lian Charlotte Calao, being the Miss Tourism Universe of the Philippines, who shall be competing in Beirut soon. So, for third and final reading, Mr. Presiding Officer. Any second? Seconded. Discussion? Objection? The chair hears none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Urgent matter, announcement. Bila lang pong kalaman sa ating pong mga kababayan sa lungsod ng Lipa. Kasi po, ngayon po, kung may makikita po kayong mga nasa kalye po natin, ay dumating na po yung mga personnel galing po sa MMDA na sila po ay gumagawa, currently po ay gumagawa po ng study para po doon sa mga traffic rerouting at tama pong daan ng mga sasakyan po dito sa atin. At para po sa inyong kalaman, pati po yung ikot sa palengke, kanila pong pinag-aaralan din para po sa ikaayos po ng ating pong bayan. So all this to the efforts of our Honorable City Mayor, Mayor Maynard Sabido. Thank you, ABC, for the information. Announcement, the Honorable Hernandez Veloso is recognized. Magpapaalam lamang po ako sa atin pong sanggunian. Tayo po ay natanggap sa training program for young leaders 2015 Urban Environmental Management course. Ito po ay gaganapin mula po August 18 hanggang September 4 po sa Japan. Ito po ay sponsored po ng Japan International Cooperation Agency. At tayo po ay wala pong gagastusin na amount na manggagaling po sa lungsod ng Lipa. Kasama po natin ang ilan pong ahensya ng pamahalaan tulad po ng NEDA at saka po ng Maynilad Water. So ipagpaumanhin po ninyo ang hindi ko po pagdalo ng 2 session dito po sa ating pong sanggunian sa pagdalo ko po dito po sa ating pong training program for young leaders. Thank you po, Konsehal Concon. Announcement, the Honorable Puwa. May dagdag ko lamang po doon sa sinabi po ni Konsehal JR Makasaet.
Isa po tayo sa gumawa. Ako po mismo ang sponsor po noong pagsulat po natin doon sa MMDA upang makahingi po tayo ng tulong para mapag-aralan po yung ating traffic routing dito sa lungsod ng Lipa. At gayon din po yung paghingi po natin ng traffic light sa kanila. Siyempre, yun din po yung sa tulong din po ng ating mahal na Mayor Maynard Sabili. Ano po? There's no other matters to discuss. And if there's no objection from the floor, Papahabol lang ako. sige po. Doon ho sa minensyonan ni Consiel Concon, sa rin ho ulit karangalan ng Lungsod ng Lipat, especially the Sangguniang Panlungsod. So I'm requesting a resolution from the good members sa Sangguniang Panlungsod, baka hindi ho makabalik. I am requesting the August body na magpasa ho tayo sa resolution commending Konsihala Concepcion Veloso sa isa sa napili ng magbiyahe sa Tokyo para sa training seminar sa Any second? Japan. Seconded, discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. The session is adjourned. Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Audio Jungle. 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 Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.